Ako si Mara at ito ang kwento ng bahay na hindi ko kailanman iniwan kahit matagal na akong patay. Nagsimula ang lahat nang lumipat kami sa isang lumang bahay sa dulo ng isang tahimik na baryo. Mura lang namin nabili. Halos ibinigay na nga ng may-ari. Sabi nila, walang gustong tumira doon. Pero hindi nila sinabi kung bakit. Noong una, normal lang ang lahat. Tahimik, presko, walang kapitbahay na malapit. Parang perpekto para sa isang bagong simula. Pero may kakaiba. Tuwing gabi, may naririnig akong mga yapak sa itaas. Kahit wala namang second floor. Akala ko daga lang. O baka kahoy na lumalawak dahil sa lamig. Pero hindi. Dahil isang gabi, tinawag ako ng anak ko. Ma, sino yung babae sa sala? Napatigil ako. Dahan-dahan akong bumaba. Madilim ang sala. Tanging ilaw lang galing sa buwan ang sumisilip sa bintana. At doon ko siya nakita. Isang babae. Nakatayo sa gitna ng sala. Hindi gumagalaw. Nakaharap sa dingding. Mahaba ang buhok. Basang-basa. Parang bagong ahon sa tubig. Hello? Mahinang tawag ko. Unti-unti siyang lumingon. At doon ko nakita. Wala siyang mukha. Walang mata. Walang ilong. Walang bibig. Parang balat lang na tinakpan ang ulo niya. Napasigaw ako. At bigla siyang nawala. Kinabukasan, pinilit kong kumbinsihin ang asawa ko na umalis na kami. Pero tumawa lang siya. Stress ka lang, sabi niya. Pero hindi nagtagal, nagsimula na rin siyang makarinig. Yung mga yabag. Yung mga kaluskos sa dingding. At isang gabi, may kumantok sa pinto. 3:00 ng madaling araw. Pagbukas niya, wala naman daw tao. Pero basa ang sahig. Parang may tumulo o may dumaan na basang paa. Simula noon, hindi na kami mapakali. Nagkakasakit ang anak ko. Laging may lagnat. At lagi niyang sinasabi, Ma, gusto niya akong kunin. Sino siya? Yung babaeng walang mukha. Doon na kami nagdesisyon, aalis na kami. Pero hindi kami nakaalis. Dahil nung araw na mag-iimpake na kami, nawala ang anak ko.
Hinahanap namin siya sa buong bahay. Sa kwarto, sa kusina, sa banyo. Wala. Hanggang sa napansin ko, yung lumang aparador sa sala, bahagyang nakabukas. Lumapit ako. Kinakabahan. Unti-unti kong binuksan at doon ko siya nakita. Ang anak ko, nakaupo sa loob, tahimik, nakatitig sa akin. Ngunit, hindi siya kumikilos. Mahina niyang sabi. May kasama ako. Sa likod niya, may kamay na dahan-dahang yumakap sa kanya. Mahabang mga daliri, maputla, at mula sa dilim, unti-unting lumabas ang isang babaeng walang mukha. Nakasiksik sa loob ng aparador. Parang doon siya nakatira. Sumigaw ako. Tinakbo ko ang anak ko. Pero hindi ko siya mahila. Parang may humihila sa kanya papasok. Ma! Ayaw niya akong pakawalan. Hindi ka kanya! Sigaw ko. Pero huli na. Sa isang iglap, bigla siyang hinila paloob at nagsara ang aparador. Pagbukas ko ulit, wala na ang anak ko. Walang bakas, walang dugo, walang kahit na ano. Para bang hindi siya nag-exist. Nabaliw ang asawa ko. Araw-araw niyang binubuksan ang aparador. Umaasang babalik ang anak namin. Hanggang isang gabi, hindi na rin siya bumalik. Nakita ko na lang ang aparador. Bahagyang bukas. At sa loob, may 2 pares ng paa. Isang maliit, isang malaki. Parehong nakatayo. Hindi gumagalaw. Parang may hinihintay. Hindi ko na kinaya. Tumakbo ako palabas ng bahay. Hindi na ako lumingon. Hindi na ako bumalik. Akala ko nakaligtas na ako. Akala ko tapos na. Pero mali ako. Dahil
Kahit saan ako pumunta, sumusunod siya. Sa salamin, nakikita ko siya sa likod ko. Sa tubig, may refleksyon na hindi akin. At tuwing gabi, naririnig ko ang yapak, papalapit, papalapit, hanggang sa isang gabi, nasa loob na siya ng kwarto ko. Nakatayo sa paanan ng kama. Hindi na siya nakaharap sa dingding. Nakaharap na siya sa akin. At kahit wala siyang mukha, alam kong nakatingin siya. Dahan-dahan siyang lumapit. At naramdaman ko ang malamig niyang kamay. Sa liig ko, hindi ako makagalaw. Hindi ako makasigaw. At ang huling narinig ko, isang bulong. Dito ka na. Hindi ka na rin aalis. At doon natapos ang lahat. Akala niyo kwento lang ito? Siguro nga. Pero kung sakaling makakita kayo ng murang bahay sa dulo ng isang tahimik na lugar na walang gustong tumira at may lumang aparador sa sala, huwag niyo nang subukan. Dahil ang bahay na yon, hindi lang basta tinutuluyan. Nagtatago iyon. At kapag pinapasok ka na nito, hindi ka na kailan makakaalis. Dahil ang totoo, hindi ako nakaligtas. Nandito pa rin ako sa loob ng bahay. Kasama nila. Naghihintay sa susunod na titira.